Hello, dear people. Good evening. It's Friday night. It's 8:01. Na-late po tayo ng 1 minute. May mga naghahanap na sa inyo. How are you doing? I trust that your week has been good. The Lord has been good to you. The Lord has been protecting you, providing for your needs, guiding you, just being with you. Ay nako, ang dami-dami po ng mga storya ngayon how the Lord is just protecting His people. Mamaya may kwento ako sa inyo. Hello, Princess Sheila Pahe from Montalban, you're number 1. Pauline, number 2. Gerard, number 3. Joanna Reyes Samar, number 4. Criselda Aninipot, 5. Ivy, 6. So, kumusta po kayong lahat? I'm seeing some names pop up as well. May mga is watching pero hindi ko pa kayo mababati. Hello, Sorina Gigi Santos. Magandang gabi. Ikaw ay taga Cardona. Hello po, Myra Sanguyo. Hello, Nok Nok. Magandang gabi sa'yo. Dalila po Yan, Maricel Jaco Salem from Marikina. Imelda Uylao, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng CSB family. Yes. Hello, Kuya Alberto, magandang gabi po. Hello, Chamay, magandang gabi. From your car, ba talaga, no? Alright, going home, I assume. Hello po, Sir Jaime. Hello, Vito Ferreria. Hello, Christine Esperanza. Hello, PNX Peña Flor, hiyo sa'yo. Josephine Ibanez, mapagpalang buhay po. Sally Bunaw, magandang gabi sa iyo. Uy, nok gusto ko yan. Gusto ko yung owl na yan. Alam mo ba, meron akong katabing owl sa kama ko? Yeah, tanongin mo si Ate Lolet. Ganyan din ang kulay. Hello po, Ate Grace Crisostomo, Maricel Reporas from Bacoor, Heidi Santiago, Criselda Aninipot. Ang ganda naman ng apelyidong yan. Hello, Lolet Bersola Pangilinan. Hiyo sa'yo. Your number 1. Michelle Minas. Cesar Cabansay from Dasmariñas. Hello, JP Ramos Cabral. Kumusta ba ang mga proyekto natin? Evangeline Talabok. Hello po. Cherry Pancho. Cesar Nino, Joanna, naka-Black Mamba. Uy, napansin? Pansin ba? Halata ba? Well, you're good, ha? You're good. Okay, ang galing nga. Ma-sharp ang eyes para mapansin ninyo yun. Tuldok-tuldok lang ito. Yup, it's my Black Mamba shirt. Hello, Ate Cecil Kaway. Magandang gabi po sa inyo. Arlene Grace. Hello, Ate Emmy Absede. Isaiah Marshall, Nico Silvestre, Ruby Diomangay. Gandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak. Owl po na green. O naman, stuffed toy lang naman. Hindi na yan pinag-iisipan ng kulay. Pero pogi siya pogi, bilog. Hello po, Emily Domingo and Nico Silvestre. Oh, there goes people, tagging people, so good. Ivy, tagging people. Helen Cabalsa, hello po. Shidu Nokumura, Konbanwa. Okay Konbanwa. There you go. Hello, Ate Inyo, mapagpalang gabi din sa iyo. Cynthia Uybenki. Pray against vertigo. We rebuke that vertigo. Mawala ka sa pangalan ni Jesus. And EJ Reyes, yeah, alright. If that's a prayer request, noted po, noted. Jeje, hello. Emat Galindo, punta tayo. Sige. North Korea, very good, Emat. Advance party kita. Okay? Susunod ako. Hello po, Eric Bolante from Talim Island. Oy, so good. Maganda ang internet dyan sa Talim, ha? Malakas. Nakakatuwa naman. Nakakanood kayo nito.
Alright. Oh, may mga nalaktawan yata ako. Hello, Pastor Michael Kering from CSBCI, Sibugay. Kumusta kayo dyan? Long time no see. Hindi ako nakakapunta dyan sa Mindanao natin ng mga churches. Hello, Cherry Pancho, Maribel Nokomura. Nokomora. Ha. Okay. Hi, Ate Ani Chua. Good evening po. Pastora Lolet and children who are not so children anymore. Yes. Jocelyn Mendoza, Buonasera. Ikaw ba unang bumating taga-Italia? Buonasera. Dea Pazamores from Pililia. Emma, napanood ko po yung word sa inyo sa Cebu. Sasamahan ko lang po kayo. Sasamahan lang pala ako. Sige. Papasamahan kita kay General. Napanood din ni General Biliran yan. Siyang bahalang mag-accompany sa'yo. Hello po, Jong Vinzon, Josephine Padua. Luwag na po sa project ngayon. On time. Very good, JP. Ay, nako, ang bilis. Hello po. Is that Lalaine? Makapasyal uli sa Cebu. Oo, no? Soon. Iram Asset, gandang gabi po. Ang bilis. May mga, sorry po may mga nalaktawan ako, hindi ko nabate. Alright, remember me from Maranatha. You prayed for my husband having his... Oh yes, I do remember you. Yes. Hi to your husband. I declare all things new for him in Jesus' name. Eloisa Vinzon, gandang gabi. Alright, there's a prayer request. Erlinda Cortez, watching from San Mateo. Johan Uzaya, tama ba ko? Robinson Cruz, bumabati sa lahat ng OPRs. Rachel Arcano, tagging people, so good. Melchizedek, hello. Ito si Melchizedek, napakasipag mag-tag nito. Nabe-bless ako sa iyo, Melky. Gusto ko lang sabihin. Nabe-bless ako sa iyo. Hello po, Eloisa Vinzon. At ang sarap ng pagkain dito kila Pastor Alan. Talaga? Anong gagawin natin ngayon? Papaano na yan? Kayo na lang ang masarapan, ano? God bless you sa kainan. Hello po, Ate Luz Baloy. Yes, by the blood of Jesus, Tony has been healed. Amen. We agree. Lord, we agree in the name of Jesus. Marilyn Mangila, here na po, Teacher Princess Sheila. Okay. Nag-uusap pala sila. Ba't kasi nakikisabat ako sa pag-uusap ng may pag-uusap? Mercy Ferriols, good evening po. How are you doing? Nakakatuwa naman, no? When you get to tag people, pagkatapos sila magre-reply sa inyo, nanonood na, it's just wonderful. Even people getting to meet people through this, no? Yung mga hindi nagkikita ng matagal, ay, nanonood din pala siya ng hiyo. Tapos dito na nag-usap, ano? We rebuke that spirit of witchcraft in the name of Jesus. Kung may ganon, Raimundo, rebuke that in the mighty name of Jesus. Every knee shall bow to the name of Jesus. Hello po, Elisa. That's a prayer request. Yes po. Hello, Kuya Long. Magandang gabi rin sa'yo. Erlinda Cortez, there's a prayer request. Yung po mga prayer request, don't worry. Maski hindi ko po yan mabasa on air. Our OPRs are taking note, no? Hello, Alan or Joy Valdez and Joy Valdez. Alan and or Joy. Magandang gabi sa inyo. Balita ko may masarap na kainan diyan. Ano nangyayari diyan? Hello po, Veronica Adriano. Ayan na, si Ate Cecil Kawai. Tagging people. So good. Marilyn Mangilo. Okay lang po yan. Okay. Salamat po. Pursuing Christ Laksina. Ganda naman, pursuing. Hello, good evening din sa iyo.
Okay, 8:11, pwede pa, konting bati pa. P, ang sarap po ng higado. Ayoko magko-comment ka tungkol sa pagkain. Ayoko. Magpapakabait ako. I am on strict discipline because my body is the temple of the Holy Spirit. Iingatan ko ito. Hello po, Don Det from Los Baños. Pinawisan si Alan Joy Valdez. Opo, at may pawis. Ba't kaya siya pinawisan? Dahil may kainan sa kanila, tapos wala ako doon? Baka nahihirapan na sila, kailangan nila ng tulong ko. Yun siguro yun. Mami, palagay mo, kaya siya pinawisan? Oo, yun. Kailangan nilang tulong ko. Pasensya na, hindi ko kayo matutulungan ngayon. Nandito ako, nagmi-minister ako eh. Pwede po Busy ako na mag-minister para mapagpala ang mga tao ngayong gabi. Sige lang, kumain kayo at masarapan kayo. At mag-guilty kayo. Sabi mo, pwede na may pananaw. Uy, may nagsasabi rito, lala mo ba, mami, wag kang naggagan, mama, seryosohin. Hi, Ate Julica Kanindin from Caloocan. Hello po. Nako, ang dami lumaktaw. Hi, nako, ang dami nun. Hi, Ate Rene Leaño. Good evening po. Nabasa ba ninyo mensahe ko sa inyo? Na-miss namin kayo. Kami may mga magagandang dates. Yung kasama namin, yung driver namin, wala siyang magandang date. Tapos, yung kasama naman niya, may ibang lumapit. Nagtimpla ng kape. Sabi ni Janelle, hindi raw kinikwento ni Jenna yon. Sabihin ninyo, magkwento. Hindi naman niya maikakaila. Kitang-kita yan lahat ni Kuya Jean. Happy blessed third year. Uy, katuwa naman. Yes. Mamaya kasama yan sa announcement ko. Salamat po ng marami. Pigar po. Ano ibig sabihin ng pigar? Pauline, I want to know. Ano ibig sabihin ng pigar? Hello po, Doris Lee. Gandang gabi. Melba Kayabyab. That's a prayer request. Yes po, noted. And Jeanette Eusebio, good evening. Francisco Awi, gandang gabi. Okay, ayan tuloy-tuloy lang sa pagtatag. Yes, people, just keep on tagging your friends, your loved ones, your relatives, your churchmates. Maski ang buong bansa pa, itag ninyo si PBBM, itag ninyo si maski sino, si Donald Trump. Wait. Blessed evening po, Netyo Tangko, P. Wagka, Chuchu. Huy, hey, don't say that. Sitaw na may lechon. Oh, I like that. Hello, Jenna. OPR Jenna. Ayan po, OPR natin yan si Jenna. Nakakatuwa yan, nakaka-bless yan. Jenna, nabisto na kita. Ikwento mo na sa pamilya mo. Hello po, Mirna Tolentino. Good evening. Okay, I suppose that's all the greetings that I can accommodate for tonight. Yan po mga prayer requests. Yes, you can have them come in as early as now. Ang atin naman po mga OPRs are all taking note. Oh, wait. Pigar is beef and cabbage. PH Pangasinense dish. Mami, beef and cabbage, yan yung pagkain natin ngayon eh. Diba? Nagpigar din kami, Pauline. Kala mo, nagpigar kami. Ewan ko lang kung yun yung luto. Okay, enough talk about food. Let's talk about the goodness of God. Pero syempre, ang food kasama yan sa goodness ni God. Pero sa ngayon, let's talk about what the Lord has done to His people. Ano na susunod dito? It's testimony time. At syempre, uunahin po natin ay ang mga live broadcast healings. Lahat ng mga pinagaling ni Lord last week while we were having the live broadcast. Hello, Marivic San Jose from Cainta. Ito na. Testimony time. Alright, let's begin.
Simulan po natin. Uy, mami, sabi ni Pauline, pareho tayo ng ulam. Wow. Pigar-pigar ba yung atin? Hindi po. Ano amin po, nilagang, ano yung tawag natin dyan? Beef. Nilagang beef. Naks naman ha. May ganun pa si Ate Lola. Sabi niya, beef na. Beef. Parang may presentation. Pagka may ganyan, beef, ibig sabihin masarap yan. Okay? Alright, ito na. Yes. Lord, salamat kasi po marami ka na naman pinagaling, marami kang hinipo sa mga anak ninyo. And Lord, we acknowledge if not for you, Lord, wala naman talagang gagaling. Wala pong kapangyarihan. Pero Lord, salamat, nandyan ka. And Lord, Holy Spirit, again, I pray that you will just hover, move, and touch your people as they not only listen, as they get inspired, Lord, with all the testimonies. In Jesus' name, amen, amen. Alright, game. Ito na po. Ay, ang dami ng pinagaling ni Lord last week. Mamimili po ako dahil hindi lahat pwede kong basahin. Okay? Unahin natin si May Rose at Chico. Sabi niya, mabigat po ulo ko kanina pa. Stress at migraine attack. In Jesus' name, sabi niya, habang nakalayhan ka po, parang may electricity na gumagana sa ulo ko. Wow, katuwa naman. Thank you, Lord. Praise you. Amen. Nakita ninyo, this is just something that amazes me. Yung sinasabi ni Mayro, halimbawa, habang nakalayhan ka po. Of course, that's what I do. Tinatapat ko lang naman yung kamay ko dito sa camera, but by faith, we just take it. By faith. Pwede ba sabihin niyo dyan, by faith? Yun lang naman po talaga ang puhunan natin by faith. Lord, nanghihingi ako, stir up niyo po ang faith sa amin. Lord, ayoko na masanay kami na paulit-ulit na lang. But Lord, let our faith always be fresh in the name of Jesus. Hallelujah. So yun po nangyari dito, no? Na by faith, sabi niya, Lord, kiniklaim ko rin yung healing ko. Mabigat daw yung kanyang ulo. But the Lord touched her and healed her. Hey, hallelujah. Thank you, Lord. Next. Ay, nako, ang dami nito. Next. Sabi ni Vicenta Binegas Gabana. Pastor, pag sabi nyo na skin disease sa ulo, totoong may skin asthma sa ulo ang ate. Nagulat ako nung itinuro nyo ang ulo nyo. Wow! Hallelujah! Thank you, Lord. See, yung po maganda no? Na when there's a testimony for somebody, hindi ka lang yung, ay siya yun. Hindi, kundi, Lord, ako rin. So, praise God for that, no? Si Pauline Gueco, sabi niya, I'm healed from headache. Yay! Thank you, Jesus. Hallelujah. So, ganun din po. If you have headache, right now, we rebuke headache. Be gone. In the name of Jesus, we speak healing now. Healing. Check it out, people. Check it out. Ito pa. Si Lloyd Quezada. Yes, thank you, Lord. Bumuti po yung breathing ko and pain from my sore throat. Yay! Thank you, Jesus. Ito pa. Si Jessie Hoven. Uy, meron yata akong ganun testimony mamaya. Si Jessie Hoven. Ang sabi niya, praise report po, muscle pain healed sa paa. Dahil sa paglalaro namin volleyball. Instantly. Whoa! I like that. Narinig niyo yun? Instantly. May muscle pain siya at itong tingnan niyo, muscle pain niya, doon sa pagbabaliball niya. I mean, it's just natural when you exert effort, nagkaroon ng strain sa muscle, it becomes painful. Pero nakakatuwa. Pati yun, no? Pati yun. Instantly raw inalis ni Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito pa, si Ruthie Mejia, na wala po sakit sa likod ko. Thank you, Lord Jesus, for the instant healing. Thank you, Lord. Amen.
Ito po si Marilyn Dewey. Thank you po, Panginoon, sa miracle money. Nakita ng Ate Femi Harris na 3,000. Salamat po. Amen. Wow, I like that. Narinig nyo? Ito po, salamat Panginoon sa miracle money. Nakita sa bag ng ate ko, 3,000 po. Now, I want us to understand, no? Ito pong miracle money na ito. When we say miracle money, hindi ito yung may nawawala kang 3,000 tapos nakita mo. Kung hindi, alam mong walang pera, wala kang pera, and then instantly, just like that, money appeared from nowhere. Kagaya nito, halimbawa, alam niya na walang pera doon sa bag, nagkaroon ng 3,000, something unexpected, pero that's just God providing miraculously. Sino sa inyo gusto nun? Sino sa inyo gusto nun? Sabihin, me. Diba? Me. Miracle money. Amen? Lord, I declare in the name of Jesus para sa mga anak mo na in need ngayon, surprise them. Surprise them. Yung kagaya nitong kay Fe Mijares, Lord, na unexpected, biglang may lilitaw sa pangalan ni Jesus. So just receive it. Just receive it. Alam niyo yung ginagawa ng iba dyan? Nagtitingin agad sa wallet. Yung alam nilang wala namang pera doon o kaya naman alam nila, kunyari 1,000 lang ang laman nun. Biglang nadagdagan. That's God adding. That's God doing miracle money. Alright? So just claim it. Sabi ko nga sa inyo, ang puhunan lang talaga rito, faith. Again, everybody say, faith. Yan. Yeah. Okay. Me. Yes. Me. Alright. Next, andar tayo. Si Nika Cruz Bagtas. Report of healing. Dati pa may allergy ako. Nakakati-rashes, nagaling na po. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Si Jess Efenio, sabi niya, ang galing po, PH. Kanina pa po masakit likod ko dahil kakabalik ko lang po sa gym. Pag sabi niyo po, healing, may nag-click sa likod ko. Biglang nawala yung pain. Ang galing. Thank you, Jesus. Woo! Kagaya ito nung sinabi nung naglaro ng volleyball, masakit yung mga muscle and then instantly na-heal. Ito naman, masakit ang likod dahil nag-gym. Now again, that's but natural, yung nagkakaroon ng masakit sa katawan mo, sumakit yung muscle mo sa likod, sumakit yung muscle mo sa bicep kasi nag-exercise ka. But the supernatural thing here is, instantly nawala yung muscle soreness. Kaya, wow, Lord, sa lahat ng mga nag-gym, sa lahat ng mga nag-exercise, sa pangalan ni Jesus, let them get their instant healing. In Jesus' name, amen, amen. O yan, dami nagmi-miracle money. People, ganito ha. Ngayon, wag lang kayong aalis o wag kayong magli-leave. But if you want to check it out, right now, just activate your faith. Lord, yun pong miracle money. O yung kaya, maski yung muscle soreness, if you have that, check it out, no? Check it out. Alright. Kita mo, lumubog na naman, no? Dami kasi. Andar po tayo. Well, I suppose, yun na yung ating mga testimonies. Ito pa. Si Buggy, tama ba ako? Buggy Santos. Ang sabi niya, gumaling na rin po ang mga tusok and numbness sa left hand ko. Thank you, Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Alright, wow. Mami, record, 8:26 pa lang. Natapos ko na lahat ng mga live broadcast testimonies. What does that mean? That means we will now proceed to our OPR reports. Amen. Alright, OPR reports. Meron akong kodigo rito. Kasi po, hindi ko pwedeng basahin lahat sa sobrang dami. Kaya, namimili lang ako ng babasahin. Okay.
OPR reports. Bago magpatuloy, anong week na po tayo? Sige nga, anong week na po tayo? Week. Bago ako mag-OPR reports, anong week na po tayo? Yes, IV OPR reports. Come on. Anong week na po tayo? I'm waiting. Mabel Juan, Miracle Money, do it again. Yes, Debbie Portig. It's week 155. Alam niyo ba ibig sabihin ng week 155? Ang ibig po sabihin niya, next week ay week 156. Tama. Ano ngayon kung week 156? People, ito lang po yan. Next week 156 will be our 3rd year anniversary. Woohoo! 3 taon na pong tuloy-tuloy ang Healing is Yours online. Can you believe that? Oh, God has been good. God has been good. For the Lord to sustain me, to sustain our OPRs, and to sustain each one of us. Isipin niyo, 3 taon na po tayong magkakasama. Week 155. Jaime Esguerra, next week po yon. Week 156. Ibig sabihin, tayo ay 3 taon na sinasamahan ni Lord, pinapagaling ni Lord, pinapalakas ni Lord, pinapatibay ni Lord. Hallelujah. Can somebody shout? I-type ninyo. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Baka naman mag-auto spell check yan. Kung may hirap pa kayo sa hallelujah, praise Jesus. Yan. That's good. Praise Jesus. Amen. Okay? Praise Jesus. Game. Praise Jesus for 3 years. Yes, Wilfreda Jorge Legaspi, a.k.a. Ate Winnie. Praise God for 3 years of HIO. Amen. Talaga pong praise God lang. Lord Jesus, gusto lang namin sabihin talagang thank you. Thank you sa pagsama ninyo sa amin. Thank you sa pangunguna ninyo sa amin. Thank you sa pagkilos ninyo sa amin. Dahil kung hindi po kayo kumikilos, wala namang HIO. Salamat po sa inyo. Ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, game. OPR reports very quickly. Ang gaganda po ng mga testimonies natin ngayon. Okay? Alright. Uunahin ko yung kay Flor Deliza Pastor. Si Flor Deliza Pastor, sabi niya rito, Good PM po. Ask po ako ng prayer healing. Kanina pong umaga, pagbangon ko na out of balance ako sa gilid ng kama. Pakinggan nyo to, people. Ang totoo ganito ha, I think more than half of what I will be reading tonight may kinalaman sa aksidente. Promise. More than half nung mga babasahin ko may kinalaman sa aksidente. So right now, in the name of Jesus, I just want to declare this. Baka naman meron talagang demonyo o mga demonyo ngayon na pinakawalan ang impyerno, pinakawalan si Satanas para saktan ng mga anak ng Diyos. Can you just lift up your hands, both hands right now? Lift up both hands right now, okay? Ako rin po, kasali rito. Sa pangalan ni Jesus, Lord, we claim the blood of our Lord Jesus Christ covers all of us, covers all of your people, covers all of our properties. In the mighty name of Jesus, we come against any spirit of accident, any spirit of death, any spirit that wants to harm or hurt your people. In the mighty name of Jesus, we declare to you, look at the blood of our Lord Jesus Christ and tremble. Hands off the people of God. Hands off. In the mighty name of Jesus. Wala kang hahawakan, wala kang sasaktan,
Wala kang nanakawan sa pangalan ni Jesus as we declare the blood of Jesus covers us, our loved ones, and our properties in Jesus' name. Amen. Amen. I'm telling you. Ayan. Aurelia Pinka. Yes po, kahapon natumba ako sa CR. Ang galing lang po, naipit lang ang ugat ko. Lord, pati naipit na ugat, pagalingin sa pangalan ni Jesus. Amen. People rebuke that, ha? Rebuke that. Ito, at least, na-expose natin ang ginagawa ng kaaway. Na-expose natin. Ganito po ang kwento, ha? Sisingit ko lang ito. Kasi po, noong, Mami, when was it? Wednesday. Kami po ni Ate Lolet, nagda-drive ako, no? Diyan sa tapat ng SM. Pagkatapos, papunta na po kami sa Church Nobles, just sa West Avenue. Yung U-turn ko na yun, sabi ni Ate Lolet, siya po yung navigator ko eh, siya yung may hawak ng Google Map. So sabi niya, U-turn tayo, sabi niya, U-turn tayo, sabi ko, oo, U-turn. So nag-U-turn po ako. Alam po ninyo, pag U-turn ko, may napakalaki at napakabilis na bus dun sa ano yung tawag doon? Sa carousel. Bigla talaga nasa carousel, ang bilis, ang laki. Pop! Sabi niya ganyan. Ang gulat ko, ang liit-liit po ng kotse ko. Ang liit ng kotse ko. Sabi ko ganun. Preno ako bigla. Pumreno rin po yung bus. Pero talaga, ang lapit-lapit. Sabi ko, wow, pag natuloy yung bus na yon, at ako rin hindi nakapagpreno, pipipo kami. Sabi ko, wow Lord, nakaalis na kami doon, pero talaga hindi ko maubos maisip, bakit kami muntik na? Sabi ko, green light ba tayo? Nag-isip tuloy ako kung green light ba kami. Ngayon, kung green light kami, bakit nagtuloy yung bus? Yun ang tanong eh. Pero sabi ko, wow Lord, protection lang talaga. So anyway, ito po andar tayo. We declare divine protection for you. So ang sabi nitong si Flordelisa Pastor, ito na naman, lumubog uli oh. Dami po nito eh. Sabi niya, kanina pong umaga, pagbangon ko na out of balance ako sa gilid ng kama, nasubsob ako sa sahig at napaluhod ang left knee ko na tumama naman ang left breast ko sa upuan na may nakapatong na electric fan. At below the breast, ang ribs ko po ay sumasakit hanggang ngayon. Na pag huminga ako, tagos sa left na likod ko din ang sakit. Ako po, I can only imagine. Flordelisa, ang galing mong mag-describe. Please ask po ako ng prayer healing. I'm Flordelisa, Pastor, 71 years old. So, masasabi natin, importante sa mga ganitong age, yung talagang bawal yung aksidente ganyan. So, ang kanya pong OPR ay OPR Gen. Sabi rito, after ministry, Flor felt a lot better. She does not feel the pain. Thank you, Jesus. Yay! Nakakatuwa, di ba? Just like that. And the Lord removed the pain. Thank you, Lord. Okay, ito pa. Ito si Jessie Hoven. Sabi niya, watching from Dubai, asking for prayer request po, muscle pain sa paa. Ito, siya yung sa volleyball na sinasabi ko. Medyo konting masakit na lang po yung muscle pain ko sa paa dahil sa paglalaro namin ng volleyball. So, pinag-pray po siya ng ating OPR na si Jen at ang sabi niya, there, I can move now properly. Tapos meron yung crying emoji. Sabi niya, thank you so much po. Amen. Thank you, Lord. Again, yung mga muscle pain, be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Next. Ay, ito po ang update. You remember last week, kinikwento ko sa inyo yung nanay na mayroong anak na mga special, yung may ADHD, tsaka yung may autism syndrome.
Ito po ang update niya. Okay? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Sabi niya, good day po. Grabe ito. Mga kapatid, if you know of some kids who are special, i-claim ninyo yung anointing dito sa testimony na ito. Ako po, I've always shared yung testimony noong bata na pinag-pray namin sa Las Vegas na pinagaling ni Lord yung kanyang special condition na wala at siya ay normal na. Matter of fact, mami, ano yung tinatapos niyang kurso sa Amerika? Kinuwento ko sa iyo yan eh. Ay, promise. Nagtatapos siya ngayon ng kolehiyo at magaling. Ay, nako, I need to look at that again. Alright? So, anyway, si Amy Rose, ang sabi niya, good day po, nanood ako ng Hiyo kagabi. Pray over again habang tulog ang kids ko. Napanood ko ulit how PH shared my children's testimony. Yung first time, gumaya si Ming ng words ko at first time nag-react sa therapy. I was so happy but still worried about Ming. School said nonverbal ASD usually is enrolled in non-graded program, meaning special education. Matagal siya makakapagtapos at kasama niya lahat PWD. In short, forever siyang dependent sa akin, sa amin, at sa ibang tao. Pero I surrender everything to God, and just this morning, people, listen! Just this morning, prove na naman niya possible makapag-aral ng ayos ang anak ko. Continue healing sa mga anak ko. God is good. Ito ang sabi niya. Bigla niyang sinabi, red. Nung nakita niya yung flashcards na gawa ko. People, non-verbal po dapat ito ha. Non-verbal dapat to. Sabi niya, bigla niya sinabi, red. Nung nakita niya yung flashcards na gawa ko. Nagulat ako. Kaya trinay ko sa ibang words na babasa nga niya at age 3. Wow. I know God has better plans for me. I need to stop worrying kasi in times of doubt, God even answered my prayers. Agad. Dami ko sinisigaw sa Kanya. May answers agad siya. God truly is remarkably amazing. From non-verbal, ngayon, madaldal na. Tapos, worry ko, di makakapag-aral ng normal. Ngayon, sinagot agad-agad. Sabi niya, kaya ng anak mo. Magtiwala ka lang. Nakakakilabot mga milagro sa buhay namin. Thank you, Jesus. Sabi niya nga po kagabi, bayad na ni Jesus ang buhay natin. All my worries, fears, and sufferings, I surrender everything to Him. For I know I will never be alone. My family will always have Jesus in our lives. Kapit lang sa Kanya. Thank you, Hiyo, OPR Annie. Ang kanyang OPR po si Ate Annie. All OPRs and the whole church for sharing the word and teaching me how to pray. Everything has answers. Amen to our Lord. Amen. Woohoo! Thank you, Lord. Yung po si Amy Rose Alejandro. Next, ito naman, galing kay, pangalanan na lang natin siyang Robin. Okay, Robin. Sabi niya, ito tukod sa protection. Ito na naman. Ito, yung sinasabi ko sa inyo, mga aksidente. Ito po, here's one. Last April 17, 2023, my 2 sons and I went to our farm in Barangay Casilay, Cabuyao, Laguna. Parang sarap-sarap ng mga farm. Ano, mami? We have a room there where shoes and slippers are not allowed inside. So, when we decided to leave, my youngest son, Sky, who is 3 years old, decided to wear his shoes on his own. Siya na lang ang nagsusuot ng shoes, 3 years old. Unknowingly, his fingers were in between the door frame, sa hamba, sa pinto, and the door where hinges are attached. Since we were in a hurry to leave, I slammed the door, and I heard a creaking sound, not knowing that the fingers of my son were there. 3 years old po ito. Mag-imagine kayo, okay? Ang daliri ni Sky is only 3 years old, at inibagsak niya yung pinto ng tatay nitong itago natin sa pangalang Robin. Binagsak niya yung pinto, naipit ang daliri ng anak niya.
Parang kwento ito ng isang anak namin, si Wesley. Anyways, seeing what had happened made me sit down, feeling so bad for what had happened to my son. The door, people listen. The door was made of solid mahogany wood, which we all know is a hard kind of wood. Heavy wood po ang mahogany. Heavy wood. Much to my surprise, ito po I saw a dent in the door. Mag-i-imagine kayo? Mga kapatid, daliri ito ng isang 3 years old. Yung tatay, nagmamadali kasi sila, isinara niya yung mahogany door, heavy door. Slam the door. Yung daliri po ng anak, nandun na ipit. Sa sobrang lakas nagkaroon ng dent sa door. I cannot imagine this. I believe that what happened to my son was a miracle from God, and He used His angels to protect my son. Angels are real. I'm sharing my testimony to give back the praise and thanks to God. Truly, the God that we serve is a living God, and He protects all of us. He deserves all our thanks and praise. Mga kapatid, itong bata, sinara ang pinto, dapat puron bali ang mga buto. I'm not declaring a curse, pero yun, that would be the natural effect. Papakita ko sa inyo yung pintuan na sinasabi niya yung mga hamba ay nagkaroon ng tama. Ito po, pinicturean niya Pinicturean niya Alright? Nagkaroon ng tama. Ito pa yung kabila. Ito pa. I don't know if you can notice it. Ang sinasabi niya rito, yung kahoy, tinablan. Ito po yung daliri ng anak. The ring finger and the pinky finger, wala pong nangyari sa daliri ng mga anak niya. That is God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. That's divine protection for you. Amen. Thank you, Lord. Andar po tayo. Oh, sabi ko sa inyo, ang daming magaganda rito Ito pa. Si Len Pabukon. Ang kanya namang OPR ay si Kuya Irvin. At ang kwento naman nitong si Len Pabukon ay yung diabetes daw niya gumaling. Naku, sana Len, meron ka pang ilang yung sa mga doktor ba, yung mga blood results, no? Para sa ganon, nakikita natin ito. We would love to see your testimony. Kaya praise God, gumaling si Len Pabukon, ang sabi niya, diabetes healed, sabi niya. Hello po, sabi niya kay Kuya Irvin. Good eve po. Salamat kay God kasi po gumaling ako sa diabetes ko po. Since po nagpa-pray po ako sa inyo, salamat sa life niyo po. Praise God sa healing niya. And syempre kay Jesus. Amen. Thank you, Lord. Okay, next. Oh my goodness. Ito naman, si Jane Balasico. Ang kanyang OPR ay si Ate Dina. Now, this is a financial miracle. Grabe, all around protection, miracle, healing, miracle. Ito financial miracle. Itong kwento, basahin ko, mabilis. Oh no, it's 8:45, bilis. Si Jane Balasico is a call center manager and in charge of collecting remittance abroad. Ito na po. There was a mistake on the account na given by the client. Babasahin ko sa inyo Ito po ang kanyang testimony. Ang OPR niya si Ate Dina. Sabi niya, good morning Ate Deans. Uy, good evening Ate Deans. Ito po ang testimony ko, sabi niya. Work from home po ako for a US-based company. Sa akin po nire-remit ng accounting ang funds from the US
at tina-transfer ko po isa-isa ang sweldo ng aming mga staff dito po sa Philippines. April 14 po, tumawag ang aming finance director informing me that she's at the bank to send the remittance and I gave her the details of the account. No? April 17, ito na, Monday, I realized sobra po ng isang digit ang account number. Oh, nagkamali. Our finance director told me that the money will float for weeks before it is sent back to their bank. April 20 po ng umaga, due ang sweldo at hindi po pwedeng ma-delay. So, April 17 nagkamali, April 20 dapat ma-release ang sweldo, pero ang sabi po, weeks daw, ilang linggo ang bibilangin bago makorek ito. April 20 dapat sumweldo mga tao. Nakakaawa po ang aming mga staff kung di po makakasweldo on time. Sa katunayan po, yung isang staff ko po nang hiram na po sa akin ng pambayad ng kuryente a week po before payday. Dali-dali po ako nag-chat sa CSBQC Women's Group and asked them to pray with me. Ang prayer po namin ay makorek po supernaturally ang error. Talagang supernaturally. Kasi nga raw, ang sabi, weeks yan bago makorek. So, ang prayer nila, everybody say, prayer works. Ooh, Lord. Kaya importante itong ginagawa ni Jane She tapped into the prayer group. Kaya po, lahat kayo na nanonood, kayo man ay taga-church, so blessed o hindi, I highly encourage you, have a prayer group. Sa CSB po, sa QC, no, lagi ko sinasabi, dapat meron kayong mga prayer triplets, may mga kapartner kayo, may mga nagpe-pray para sa inyo. Hindi po natin kayang mabuhay na nag-iisa lang, akong bahala, ako magpe-pray sa sarili ko. No, we need people who are praying with us. So, ang ginawa po dito ni Jane, sabi niya, dali-dali ako nag-chat sa CSB Women's Group, ask them to pray. Ang prayer po namin, makorek po, supernaturally, ang error at makarating po ang remittance on time. Yes, prayer works. Mona Lisa, Dea Paz, Isaiah, yes, prayer works. Eto na. Nag-pray sila ha. Sabi, ilang weeks bago ito makorek. People, listen. Hindi po kami binigo ng Panginoon. Wednesday evening, April 19, pumasok po ang remittance. Ako po kasama ng mga women ay hindi po nagulat dahil alam po namin, nung nagdadasal pa lang po kami na sinagot na po ng Panginoon ng prayers namin. Pero ang may-ari po ng company at finance director pareho pong di makapaniwala. Sa katunayan po, nag-send po ulit sila ng remittance on April 18. Isa po itong miracle dahil hindi po pwede mag-go through ang remittance ng mali po ang information. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen, amen. Thank you, Lord. Napakahalaga ng isang samahan tulad ng CSB Women's Group na nandiyan para samahan ka sa pagdarasal. Importante yan. So kayo, kung kayo ay women, kayo ay men, kayo ay young adult, kayo ay youth, kayo ay couples, have a group. Dahil yung grupo na yan, susuportahan kayo, ipagpe-pray kayo. Alam niyo ba, pati ako nagpapapray? Yes, I kid you not. Ako po nagpapapray. Meron akong sarili kong group chat ng mga people that I send prayer requests to because every one of us needs prayers. Amen. Game. Oh my, si Eileen Elizaga, yung gymnast teacher, yung kanyang estudyante na na-injury. Pinag-pray din ng women at nakasali pa sa competition at nanalo pa sa gymnastics. Galing naman. Si Michelle Minas, ito pa, si Michelle Minas. Ito po, vehicular accident naman ito. Oh, wow. Ito, sabi ko sa'yo, puro aksidente. I'll read this to you. Last na siguro ito. Last na. Ay, isa pa. Si Ate Inya Esguera na aksidente rin.
All accidents. But you know what's so good about our God? He protects us. Somebody shout, thank you, Jesus. Pwede ba type natin yan? Thank you, Jesus. Oh Lord, you are our protector. You are our protector. So anyway, ito pong si Michelle Minas, ang sabi rito, ayan, June 2021, I started joining HIO every Friday po after I had a stroke. I asked for prayer that time kasi po after na stroke, I started living in fear. Na-trauma po kasi ako. Several OPRs responded to my prayer request every week and Sister Annie was one of them. Though I do not know Sister Annie personally, nag-request po ako sa kanya to constantly send me messages about God, which she did every morning po tuwing gigising ako, may message na si Sister sa akin. Sarap naman, parang daily bread Every time na meron may sakit sa family, I'll just drop Sister Annie a message and ang bilis niya po laging sumagot. One time, nag-message ako na 3 days na masakit ang left breast ko. She called and we prayed together. After the prayer, tinanong niya ako, kumusta ang pain? Nagulat po ako. Ang nasabi ko lang sa kanya was, bakit ganon, sister? Kasi nawala agad ang pain sa breast ko. Amazing. Ito na po yung update niya. Sabi ni Michelle, last April 15, so ito po sariwang-sariwa, last April 15, we crashed along Cannon Road on our way to Baguio. Ito po, vehicular accident. Ako po ang napuruhan. Nasal fracture and dentoalveolar ridge fracture. Mga buto ang na damage sa kanya sa mukha. Nasal, dento. Tingin ko sa ipin-ipin yon, ridge. However, kahit na ganito po nangyari sa akin, nagpasalamat pa rin po ako kay Lord na binigyan niya po ako muli ng isa pang chance na mabuhay and nothing serious happened to my family. We immediately visited an ENT pagbalik namin ng Cavite. According to him po, kailangan daw maopera ng ilong ko kasi magiging pabingi. Eventually, also magkakaroon daw ng problema sa breathing ko in the future. April 17, I sent Sister Annie a message again to pray for me kasi po dahil may history ako ng stroke, may risk po na ma-stroke uli ako during OR under general anesthesia. Gulong-gulo pong isip ko that time. Sister Annie called, prayed for me again. After praying po, gumaan ang pakiramdam ko and learned to surrender everything to God. Days passed. Napansin ko po na masaya na ako at hindi na nag-aalala. After our follow-up consult to our attending physician, nag-agree na kami na gawin na lang as minor OR. So, hindi na general anesthesia. Minor OR na lang. And the day came, all I did was close my eyes and pray to God. Masakit po ang procedure, pero pinakalma po ako ni Lord sa loob ng OR. He truly is faithful, etc., etc. Mahaba pa ito. Ito maganda, sabi niya, according to sister nga po, hindi coincidence na nanood ako ng HIO last 2021. It was an invitation from the Lord and I'm glad po I accepted it kasi po natututo ako magtiwala kay Lord. God bless you po, Pastor Hiram and OPRs. Ang praise God dito sa kwento ni Michelle na tapos naging successful yung operation niya, hindi lang yon. Nung nandun siya sa OR, may narinig siya na isang tao na may cancer. At ang ginawa po ni Michelle Minas, siya pa yung lumapit doon sa may cancer at ipinag-pray niya. Woo! That is what I love. Na tayo po, hindi lang tayo recipients na pag-pray mo nga ako ng healing, pag-pray mo nga ako ng healing, kung hindi, tayo na mismo ang gagamitin ni Lord to pray for others. Pwede ba dyan sa comment section sabihin mo, ako mismo. Yan ang tunay. Ako mismo ang gagamitin ni Lord to pray for others. Amen? Isa pa, kaya pa ba ito? Habol ko ito. Well, maiksi na lang. Ito po, isang ating viewer, si Ate Inya Esguera, nag-tour. Isa-summarize ko. Nag-tour sila ng pamilya, ng kanyang mister at ng kanyang daughter
At dito po nagkaroon ng aksidente dahil yung kanya pong bag na napakabigat. Ang tawag nga niya rito, yung kanyang bag ay buntis. Buntis na bag, sabi niya. Pagsakay namin sa escalator, paakyat na, dala-dala ang mga buntis na maleta na off-balance ako at nadala ako pababa ng maleta ko sa sobra pong laki. Imagine, pastor, na buntis at mabigat na maleta. Ramdam na ramdam ko pagbaligtad ko. Nakapit sa maleta, parang pendulum ako tumilapon, bagsak on my back, na nakarolyo ako na parang nagrolyo ng dayami sabay bagsak ng ulo sa kanto ng stair. Dinig na dinig ko, lagutukan ng mga buto ko sa shoulder. Sa back, sa tuhod, sa paa, sa kamay. Kasi di ako bumitiw sa maleta, sabay tapon ang shoes ko. That moment, naisip ko agad na mapaparalyze or magkaka-injury talaga ako. Ang nasabi habang nag-showdown ako ay, Jesus, my Lord! I love it, Ate Inya. I love it. Kasi yan ang sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang punong-puno sa puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Kaya tingnan ninyo to, mga kapatid, kasalukuyan siyang bumabagsak sa hagdanan, tinatangay siya nung kanyang malaking maleta, sa halip na magsigaw ng, ay, malaking kalabaw. Di ba may mga ganon? Ay, puwet ng kabayo, yung mga ganon. Ito hindi. Jesus, my Lord. Si Ate Lolet po, instinct na yan. Bigla lang yung parang naalimpungatan, in Jesus' name. May ganon agad. No? Importante sa atin yan. Now, listen. So, sinabi ni Ate Inya, Jesus, my Lord. Sabi niya, ang hindi ko ma-explain ay habang tumatapon at umiikot ako. People, listen! Habang tumatapon at umiikot ako po, ini-imagine ko ito, ay slow motion ang pangyayari na parang may sumasalo sa akin. Kahit sina Patrice, yung anak po niya, ay ganun din nakita nila, slow motion daw. After ko mag-landing, nakatayo ako ng maayos na parang walang nangyari. Oh my goodness! I checked my BP sa watch ko. Uso na ngayon yan, may blood pressure yung relo. I checked my BP sa watch ko. People, listen nagkabale-balentong siya sa hagdanan. Tinangay siya ng maleta. Humampas yung ulo, everything. I checked my BP sa watch ko. Normal. Heart rate ko, normal. Naisip ko agad ang lesson natin sa hiyo, huwag tanggapin ang kaaway. I kept on saying, in Jesus' name, I'm safe. All things new. Yes! All things new. Hindi mo ako matatakot. Layas, in Jesus' name. When Patrice checked my head, walang bruise, walang sugat. May konti lang bukol, hindi ako nahilo, hindi ako naantok, hindi nagsuka, pero nagutom ako. Wow! I like that part. Yun ang normal. Nagutom ako. Habang nag-aantay ng flight, I kept on praying and saying, my Lord is more powerful than you. Hindi mo ko matatakot. Kasi sumisingit si anxiety at fear, PH. Praise the Lord, until now, walang bruise kaming nakita sa katawan at ulo ko. Ang mga buto ko, daig ko pa ang nagkarada na nabanat at tila nakabuti pa ang pagkahulog kasi na-stretch mga joints ko. Thank you sa mga lessons ng Hiyo at Sunday sermons. Laking bahagi ng buhay at kaliwanagan sa akin, PH. God is so good. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya people, it really matters. It really matters that we move in faith, not by sight. Amen? Woo! Somebody shout, praise Jesus. Sige nga, comment section, praise Jesus. And Lord,
I'm declaring for everybody watching right now, bawal ang aksidente. I declare for all your people, all the loved ones, all the properties, the covering of the blood of Jesus. No weapon formed against the people of God will prosper in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Oh my goodness, it's 9:01. It's 9:01. Pwede pa tayo mag-word? Of course. Everybody say word. Mabilis lang po. Mabilis lang. Word. 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 Ito ang word natin. Revelation 21. Revelation 21. Sulat nyo nga. Revelation 21. 9:02. Tapos po tayo bago mag 9:10. Promise. Revelation 21. I'll read verse 5. Yeah, Revelation 21 verse 5. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Ulitin ko po. He who was seated on the throne. Sino ba yung seated on the throne? Jesus. Because He is King. He is King of Kings. At ang sabi rito, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. Gaano ka-importante itong I am making everything new? Some other versions would say, I make all things new. Ilang beses ko na po na nagamit yung command na yan while praying for somebody. Iniisip mo minsan, hindi na pwedeng gumaling ito, masyadong malala na yung kalagayan ng taong ito. But see, with our God, maski po yung napaka-imposible, ginagawa niyang posible. Dito, I'll share with you one story. Actually, ang sinusunod ko dapat dito, yung be healed. Dapat po nasa page 24 and 25 na tayo. Yeah, I suppose I'll read it. Okay? Ito po yan. Listen. James is a young teenager who was rushed to the hospital complaining of terrible internal pain. After some tests, the doctor diagnosed him as having problems in 4 organs. 4 organs. Stones in his gallbladder and kidney with a fatty liver and pancreatitis. So, gallbladder, kidney, liver, pancreas. Lahat daw yon may problema. So there you have it. 4 internal organs were the sources of his pain. The gallbladder, the kidney, liver, and pancreas. According to the doctors, it must have been because of his poor eating habits that he was suffering from these diseases that are to be found usually from older people. Dapat daw older people. Kaya nagulat sila kasi po itong si James ay napaka-active nito. Athlete ito eh. Magaling. Ay, basketballista po ito. Magaling. Varsity player ito. Matter of fact, nagta-try out ito sa mga teams na pang mga lungsod. He's an athlete. Pero, yun ang nakita sa kanya. Causing terrible internal pain. I visited him in the hospital along with some other friends from the church, and we declared, eto na, all things to be made new in Jesus' name. When I asked him to check it out, sabi ko, alam niyo palagi, pagka nag-pray tayo, check it out, sabi ko. When I asked him to check it out, he said that he felt something was moving inside his belly. Ang sabi niya, Pastor, may gumagalaw sa loob, parang kinakalawkaw. I took it that God was doing something in his internals. And I said, I bless what you're doing, Lord. And we left his room and the hospital. The next day, I received an update. James was already pain-free. And so the doctors decided to have him go through some tests. The doctors, James had 3 attending doctors, a gastroenterologist,
a surgeon, and his pediatrician were all amazed. They discovered that everything was back to normal. He was discharged the following day from the hospital after the doctors confirmed that all of the stones in the gallbladder and kidneys are now gone. Also, the inflammation in the pancreas was no more, and the liver also became normal. Yes, Jesus can also do multiple organ operations and do it pain-free. Yay! Hallelujah! Thank you, Jesus. There's the word for tonight. So yun ang kiniklaim natin, Lord, sa lahat ng mga anak nyo, make everything new. Amen? Okay, well, it's 9:07. Magpe-pray na po tayo. Game. Okay? Very quickly, ano po ang kailangan ninyong kagalingan? Ipatong na ninyong kamay ninyo doon sa part na yon. Let's activate our faith. Yun lang ang puhunan. Faith. Lord, we believe you. I want you to envision now ano yung masakit. I want you to envision now God is making all things new. Patong ng kamay. Maria Bito from California. Pray for my health, tuhod, both painful, tinnitus. Alright, patong ng kamay. Ganon, sa tuhod, sa tenga. Game. Ano man yung masakit sa inyo, ano man yung kailangan nyo. Gout, Jeanette, patong na kamay, and say this, in the name of Jesus, gout, or tinnitus, arthritis, whatever, cancer, sabi mo to, in the name of Jesus, I rebuke you. Be gone. All things new. All things new. Tuhod, all things new. Internal organs, all things new. Intestine, all things new. For you, Alex, go in the name of Jesus. New kidneys. New kidneys in the name of Jesus. Lord, sabi po ninyo, I make all things new. At sabi nyo, these words are faithful and true. In the name of Jesus, we speak it right now. Selibunaw, we rebuke the nose and throat mass. In the name of Jesus, be gone now. Now. Sino man ang mga may mass, yung may mga cyst, may mga bukol, be gone now. In the name of Jesus, I speak all things new. Yung pamamaga ng mga joints, be gone now. In Jesus' name. Mga namamaga ng mga spine, mga lumbar parts, in Jesus' name, be healed now. Yung mga hirap, masakit na leeg, masasakit na joints, be healed now in the name of Jesus. May ulcer, we rebuke that. All things new now in Jesus' name. Migraine, vertigo, be gone in Jesus' name. Thank you, Lord. The left hip to be gone in the name of Jesus. Thank you, Lord. I speak shalom from head to toe. In Jesus' name, and we thank you, Lord. You're moving. You're moving. Ha! In the name of Jesus, you're moving. You're moving. You're making all things new. Gout be gone. In Jesus' name, thank you, Lord. Mga internal organs that need repair, be made new. In Jesus' name. And we thank you, Lord. Amen. Everybody say, thank you, Jesus. I receive it. Amen. Amen. Alright, people, check it out. Check it out. Go ahead. Tingnan po ninyo kung may nagbago. Igalaw ninyo, kapain ninyo yung masakit, kapain ninyo yung namamaga, kapain ninyo yung may bukol. Check it out. Check it out. Check it out. Tingnan ninyo kung nagbago. We believe right now the word of the Lord. He says, I make everything new. People, check it out and make a comment. Kung may nagbago, may nawala, may nawalang bukol, nawala yung pain, na-lessen yung pain, check it out right now. We are activating our faith in Jesus' name. Jeanette Eusebio, 50-50 na lang po sakit. Thank you, Lord. Make it complete. Anointing flow. Break every yoke in Jesus' name. Thank you, Lord. People, make a comment. Kung alam po ninyo na may nagbago, na wala yung masakit, make a comment.
We are in agreement with you that God is doing something in your life. In Jesus' name, gout be gone. No more. No more. By the wounds of Jesus, we claim healing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, you are making everything new, Jesus. People, you have 30 more seconds. Magpapaalam na po ako habang nagtatype kayo. But I want to make sure, baka may nanonood sa atin, if I will ask you, ikaw ba may eternal life? Because more important than anything else is eternal life. Sabi ni Jesus, what will it profit a man if he gains the whole world? Maski magkahiling pa tayo, but we lose our own soul. I don't want you to lose your soul. Surrender to Jesus. Hallelujah. You can do it right now. Sabihin mo lang ito, itong prayer na ito, Lord Jesus, I surrender to you. Forgive me for my sins. Come into my heart. Be my Lord. Be my Savior. Wash me clean. Thank you for saving me. I'm now yours. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. If you pray that prayer, I want to say congratulations. Jesus is now in your life. You're now a child of God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sally Bunaw, gumana ng feeling sa throat. Lord, make it complete in the name of Jesus. Si Doris Lee, I also saw that praise report. Hallelujah. Thumb injury since high school, reduced to nothing. David Cristobal, reduced to nothing. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Heart palpitations getting normal. Thank you, Jesus. Hallelujah. Well, keep the praise reports coming in. Sige na nga, I'll give you 15 more seconds. Just type your praise reports para maibalik naman natin yung papuri kay Jesus. Amen? Alright, well, people, don't miss next week because it's our 3rd year anniversary dito sa Hiyo. Spread the word and let's have a reunion. Reunion, maski online lang. Amen. Well, that's it for us tonight. God bless you, people. I'll see you Sunday sa lahat po ng mga taga-church. So blessed, QC. Bye!